Hi everyone and welcome to our very first episode of The Praise Collective! Okay, so bakit Praise Collective? We are worship ministers. We're part of the worship team in our church. And ano nga ba yun? We just decided to come up with a podcast. So, paano nga uli yun? Yeah, wala kaming magawa. And we just formed a group. And then parang napag-usapan natin, how can we parang help other musicians and worship team members to improve and and hone their craft. Parang galing naman namin, di ba? Oo, no? Hindi po kami nagmamagaling. Sino ba kayo? Yeah. Oo nga. We just decided na, you know, it's also part of our ministry because we are already part of the worship team to just share, no, yung aming nalalaman kung meron man kayong matutunan, di ba? And how we do it in our church. So we'd like to start off with the newest member of our club, of Praise Collective, si Tito Deb. So he has his own YouTube channel or Facebook channel. Well, Facebook page. channel. Facebook page pa lang for now. May personal lang din, YouTube channel. Pero kakasimula ko lang din talaga mag-put up ng Facebook page. Okay. Sige, simulan na natin. Diretsuhin na natin. Deba, paano ka napunta? How did you get into music? I got into music nung ako ay second year high school. Very late. Very late? Medyo Diba? late. Medyo late, no? Medyo Diba? late, oo, in a way. Tama ba? Tama lang mga fortune. Okay lang. Hindi ako, yun nga, basta pinaka-naalala ko noon, talagang second year high school. At napilitan akong mag-aral ng gitara dahil ingit na ingit ako sa mga classmate ko. Napilitan. Kasi parang every time may magdadala ng gitara, parang siya yung sikat. Okay. Typical noon, ng mga high school. So, ayun. God blessed me with a very supportive lolo, actually. So, niregaluhan niya ako one time na nylon na gitara. Okay. Tapos, classical. Yeah, classic. Nylon na gitara, tapos kasama dun yung meron parang yung libro na Song hits. Actually, hindi siya song hits eh. Chord book. Parang siyang chord book na chord book, self-learning na chord book. Talagang tapos yun, tapos inaral ko na siya mag-isa. That was the very first song that you learned to play. Usong-uso nun yung F4, Xing Fei Baby. Sakto kasi acoustic yun eh. Okay. So, usong-uso na si Shanchai tsaka sila Dawing Su. So, Xing Fei Day ba yun yung title nun? So, yun yung parang isa sa mga pinakaunang ko tinugtog nun eh. Tapos, yun, nagsimula na. Tapos, siguro mula din doon, parang I discovered na gusto ko talaga yung music. Tapos, sumali-sali na sa mga Battle of the Bands high school. Nanalo kayo? At one time, Yo? yeah. Kasi parang wala na siguro yung mamapili. Mga teacher namin nung high school, wala na siguro yung mamapili. Ano tinignan nyo? Nung nanalo kami, awit ng kabataan na tayo. Awit ng kabataan. Pang Battle of the Bands. Pang Battle of the Bands talaga. Tapos mga bata pa kasi kami noon. Noon. So yun lang. Ever since, Christian ka na? Ayun, so... Nakwento nyo sa akin yan. Oo nga eh. Nakwento ko ba sa'yo? Pero kwento mo sa kanila. Oo. Hindi, Pati yung masalimuot na episode ng iyong... Talaga ba? Hindi naman. Hindi, Talaga ba? Well, na-bless ni God yung family namin na sobrang, in a way, na-bless ni God yung family namin kasi si Daddy yung pinakaunang na-convert. Siya yung una nakakilala kay Jesus noon. Parang grade 4 or 5 ata ako. So basically, I grew up in a Christian church. So ayun. Local sa community. Yes. So within the village lang. So ayun. Okay. Kanina nabanggit mo, no? Parang 2 years ka pa lang sa... Interview ko pala to. So paano ka napasok sa Exalt? So, napasok ako sa Exalt, pinag-pray ko talaga siya. By God's grace. Ayun, so before, siguro, for additional context, talagang, ito na, medyo testimony na to eh. So, for additional context, I had, to simply put, nag-backslide ako for almost 7 years.
for personal reasons. And then, ayun, unti-unti akong binalik ni Lord. Yung mga time kasi na nag-backslide ako nung for 7 years parang, although hindi naman talaga siya yung backslide na walwal mode, walwal edition. Medyo lang. Pero, by God's grace, ang nangyari nun, parang naging Sunday Christian lang ako eh. No, okay. Yeah, parang naging Sunday Christian lang. Pagka, awa ni Lord, hindi naman talaga niya ako inalis na talagang totally na inalis. Binigyan niya pa rin ako ng fear na, oh hindi, magsimba ako every Sunday. Not knowing na kada simba ko, kada attend ka ng service, yung mga messages parang patama na sa akin. Nagpa-planta ng seeds. Oo, amen, no? Patama na talaga sa akin. Until such time na I decided na mag-join na ulit ng isang D-group. Although this time online lang nun kasi yun lang yung talagang available na time. Tapos from there, after attending D-group for a couple of months, binigyan niya ulit ako ng desire na maka-join ng team. Na mag-join pala ng music team. Unfortunately lang, nung time na yon, walang open for auditions si Exalt Main. And then, wala. Saka akala ko, sige, hintay. Until such time na scroll lang ako, biglang nabasa ko, may opening si Big. Si Big Fridays. Main pa din. Yeah, main pa din. So, nag-open si Big Fridays ng Exalt. Si Big Exalt. Open for auditions. 2023. This was 2023. Kaya sabi ko, 2 years pa lang ako. Ongoing 2 years pa ata o baka... Hindi, lampas 2 years naman. My God's grace. So, ayun, so binalik ako ni God through Big Ministry. So doon ako nakapasok as Exalt, as music team ulit. Through Big Fridays. Tapos parang medyo summarize na lang. So after serving for a couple of months sa Big Fridays, biglang nag-open ang opportunity by way of SNS si Lord sa akin. So ang nangyari was that same year, 2023, nagbalik yung SNS ni CCF. And ang alam kong plano nun was to pull volunteers from Elevate and Big. And I was blessed enough na in-endorse ako nung... Hi Mark! In-endorse ako ni Mark. In-endorse ako ni Mark sa sa... Sumagot si Mark. Okay. Silent ko lang. I'm so sorry. So, in-endorse ako ni Mark sa pool ng SNS. So, from there, nagkakilala na kami nila Teach and all. Tapos, ayun, medyo naging consistent naman sa, naging constant naman sa rotations ng sa SNS ng time na yun. And then, 2023, alam ko, Q4 ata yun. Nakita ko, nagkaroon na ng auditions for Exalt Main. Tapos, ayun. So, kahit nag-serve ka na sa SNS, nag-audition ka pa rin sa... Well, naging ko na siya. Hindi mo na yun I took yung pinakasigurado kong way. Hindi ko, parang pumasok sa isip ko na kausapin si Teach or si JP ng mga time na yun. Pero I think binigyan ako ng wisdom ni God na talaga mag-pass through the process. Go through the process talaga din. So, ayun, submit ako ng audition videos. Tapos pumasa naman. Tapos actually, kasama si Kuya Tyson nag-judge sa akin. Judger? Assessor. Kasama si Kuya Tyson nag-judge. Hindi ko siya ginudge. Kinabahan ako nun kasi nagbigay si JP, well, medyo spoiler alert sa sa mga mag-auditions. Nagbigay si JP ng No, progression. Parang impromptu progression. O sige, solo. F-sharp pa yan. O F-sharp. Yung F-sharp tapos parang dalawang majors. Okay. Dalawang majors. Sabi ko kay JP, grabe naman, gagawa ka F-sharp pa. Kaya nga! Kaya pala, no? Pag-gitarista F-sharp, no? Sabi niya, hindi, kung marunong yan, magagawa na. Tama naman. Kaya nga. So, ayun. So, well, doon ako kinabahan kasi I know na parang medyo sablay ako doon sa part niya. Nagpa-impromptu. Di ba yan? Solo o pati... Pinag-solo niya isa-isa lahat okay. Pinag-solo niya isa-isa lahat ng musicians from the basis. So, nangyayawang pentatonics ka? Medyo. Yun yung callback talaga. Actually, parang nag-do-re-mi na lang ata ako nun eh. Hinahanap ko pa yung mga notes nun eh. Kasi F-sharp eh. Tapos ayun. Well, by God's grace ay... Nandito ako ngayon. Yay! Praise God! Yay! Uy, pinasya kita ha.
Thank you. Sabi ko, wow, ready. Ready. And mukhang sinifra yung best. Usually pag mga audition, pass or fail lang yan. Totoo. Praise God, praise God. Amen. Nabanggit mo lang din kanina, sabi mo yung unfortunately wala pang nag-open up sa'yo. Hand ni God yun. Amen. Totoo yan. Pinaghihintay ka lang ni God so for the right time. Totoo yan. Praise God, praise God. Okay, sundan natin ang ating si Tito Okay, Rodney. commercial lang. So, ako yung naging replacement. Teka, parang pinapatotohanan mo yung myth na pagka hindi mo siya magaling mag-gitara, nagiging bass ka.